Ito ang tinatalakay ayon sa nakasulat sa aklat na ito. Siya po ay isa sa mga collaborators ayon po sa article na isinulat po ni Joseph Cabanan na ating binasa kanina. Siya po ay si Igmedio Zabala. Katunayan, ito pong si Igmedio Zabala ay na-feature po sa isa sa Pasugo magazine. Ito pong Ang Pasugo, June 1940 issue. At itong si Igmedio Zabala ay naging tagapabahala ng Iglesia ni Cristo sa Zambales, mga kapatid. Grabe naman. Itong si Igmedio Zabala, nung umalis sa nasabing iglesia, ay nagsulat ng isang aklat. Ako ay naging ministro ng Iglesia ni Cristo na isinulat noong 1959. Itong nasabing aklat na ito ay batay sa pagsasalaysay ni Igmedio Zabala kay F.C. Borlongan. Ang nasabing aklat ay isa ng katolikong aklat na may nihilobstat ni A.G. Casas at imprimatur ni Jose Jovellanos. Babasahin natin ang page 1 muna. Ganito po ang sabi. Sa loob ng may 21 taon, ako'y naging kasapi. 15 taon nito'y sa pagiging ministro sa Iglesia ni Cristo sa ilalim ni Ginoong Felix Manalo. Dahil sa mahabang panahong ginugol at matinding pagod na pinuhunan ko sa pagpapalaganap ng iglesyang ito, ako'y ibinilang ng Encyclopedia of the Philippines sa mga nagtatag nito. Ibig sabihin, ayon sa Encyclopedia of the Philippines, isang aklat po yan noon, si Igmedio Zabala ay isa sa mga founders ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, mga kababayan. O ano pang sabi dito? Ayon sa nabanggit na aklat ni Zoilo Galang, sa Volume 10, 1936 edition, sa pahina 432 hanggang 433, ang Iglesia ni Cristo ay itinatag ni Ginoong Felix Manalo sa Punta Santa Ana, Manila noong 1914. Idinagdag ng palathala ni Ginoong Manalo sa aklat na ang Diyos ay humirang din ng iba pang lalaki na makakatulong niya, Ginoong Manalo, sa pagpapalaganap ng lahat ng nais niyang ipatupad. Ang mga hinirang ay sina Justino Casanova, Teodoro Santiago, Santiago Lopez, Maximo Valenzuela, Bernardo Turla, Benito Sumbilio, Raimundo Mansilungan, Felix Pineda, Feliciano Gonzales at si Igmedio Zabala, Julio de la Rosa, Mariano Castro, Andres Tucker, Francisco Abalos, Rufino Dula, Simeon Tabamo, Norberto Cruz at Eugenio Cortez. Ayan, napakaliwanag. Andyan pong pangalan ni Igmedio Zabala. So lumalabas, base po sa ating nabasa, itinuring din po ni Zoilo Galang, yung nagsulat ng Encyclopedia of the Philippines, na isa po sa mga nagtayo ng Iglesia ni Cristo natayo sa Pilipinas, itong si Igmedio Zabala, mga kababayan. Ngayon, siguro ang maganda, itutuloy ko na lang ang basa. O ganito po ang sabi ni Igmedio Zabala. Dito pa lamang ay nais ko nang ipagtapat na hindi ang Diyos ang humirang sa aming 18 ministrong nakatulong ni Ginoong Manalo. Sa katunayan, anumang oras ay naiaalis ni Ginoong Manalo ang sino man sa amin. O grabing pagtatapat yan, ha? Grabe naman, ano? O mula po sa ating nabasa, hindi po talaga si Kristo. Ha? Hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas ayon sa dating ministro na si Igmedio Zabala, mga kababayan. Ang tindi ng kanyang revelasyon, ano? Kaya itong sinasabi ng Pasugo Magazine, puro na naman yan unrealistic, palpak yan, busted yan, nako ha. Ano pa ba ang sinasabi ni Igmedio Zabala sa kanyang aklat? O ito ha, panoorin ninyo at ang tindi talaga ng kanyang mga revelasyon. Babasahin naman natin ang aklat sa page 6. Ganito po ang sabi. Lubhang marami ang naaakit ko at limpak-limpak na salapi ang naipasok ko sa Iglesia ni Cristo. Kaya't lalong naging kapalagayang loob ko si Ginoong Manalo
Maraming mga aral ang binalangkas namin na grabe talaga. Pera-pera palang galawan. Ako naman. Base sa nabasa natin, dating masipag na ministro ni Felix Manalo, itong si Igmedio Zabala, mga kababayan. Pero ano ba ang nagpaalis sa kanya sa nasabing iglesia, mga kapatid? Babasahin natin muli sa pahina 6 pa rin. Ganito naman ang sabi. Ang mga alinlangan ko'y tumutukoy sa pagiging anghel ni Manalo. Biruin mo yon, si Kristo ay tao, pero si Felix Manalo ay anghel? Ay nako naman, grabe naman yan. Ituloy natin. Sa mga aral na pinagbago-bago. Meron pala silang mga binabagong aral. Okay, sige. At sa mga gawaing kahiyahiya sa harap ng Diyos at ng tao. Kami ni Ginoong Manalo ay nagkaroon pa ng samaan ng loob. At noong 1941, ako'y lumayas sa piling niya. Klarong-klaro, siya yung umalis. Umalis siya sa iglesia dahil sa maling aral nito at sa naging alitan nilang dalawa, mga kababayan. Ngayon, ang maganda dito, itutuloy natin ang basa. Sa page 7, itong tindi ng mga revelasyon nito ni Igmedio Zabala. Baka habang napapanood nyo ito ay nakaupo kayo ngayon, hawakan ninyo ang inyong upuan. Baka mabigla kayo sa aking babasahin. Ito Isang gabing matahimik, tinangnan ko ang aking sipi ng Biblia. Natunghayan ko sa unang buklat ang kabanatang 15 at talatang 1 hanggang 5 ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Ako ang tunay na baging. Manatili kayo sa akin at ako ay sa inyo. Kung paanong ang sanga ay hindi maaaring magbunga sa kanyang sarili hanggat hindi nananatili sa baging. Hindi rin kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang baging, kayo ang mga sanga. Isang liwanag na langit lamang ang makapagdudulot ng suminay sa isip ko at naitanong ko sa aking sarili. Ang mga iglesia kayang kahapon lamang lumitaw at pinasimulan lamang ng tao ay kaugnay pa rin kay Kristo? Si Jesucristo tulad ng nalalaman ko ay nagtatag ng isang iglesia. Hindi maaaring kapareho ng kanyang relihiyon ang relihiyong itinatag lamang ng tao. Kailangan kung gayon na suriin ko ang mga iglesia at hanapin ko kung alin sa kanila ang kaugnay ni Kristo. Tiyak ng hindi yaong kay Ginoong Manalong Iglesia ang kaugnay ni Kristo, sapagkat kilala ko si Ginoong Manalo at ako'y isa sa mga nagpatatag nito. Hindi rin yaong mga napasukan kong pawang tatag din ng tao. Gayon ang pangangatwiran ko ng gabing yaon. Noong 1953, nakatagpo ko si Ginoong Amadeo Hilario ng Malabon, Rizal. Pinaliwanag niya ako tungkol sa relihiyong aking kinagisnan. Nagkaroon din ako ng pagkakataong makipag-usap kina Padre Francisco Avendaño, Seferino Leonen at Laureano Kawili. Sa tulong ng kanilang paliwanag at panalangin, natutuhan kong unti-unti ang tunay na mga aral at gawain ng Iglesia Katolika. Napaghulo ko rin na ang mga inaral ko pala sa loob ng Iglesia ni Cristo ay pawang pagbibintang at pagpatikos lamang sa Iglesia Katolika. Ako ay nagtrabaho sa Tarlac na doon bininyagan ang lahat ng aking mga anak at nagpakasal kami ng may bahay ko sa harap ni Padre Santiago Guanlao ng Tarlac. Ngayon, itong nasa page 8 na tayo, no? Ngayon ay nabubuhay na ako ng tahimik. Hinahangad ko naman na makapagpaliwanag sa iba kong mga kababayang naliligaw ng landas. Tuwing may pagkakataon, ako'y di nag-aatubiling maghayag ng aking buhay sa piling ni Ginoong Manalo at magbunyag ng mga kamaliang nananaig pa sa kabag-habag at walang malay na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Napakaliwanag talaga, no? Ang ganda ng kanyang testimonya. Kusa siyang umalis sa Iglesia ni Manalo para maging isang ganap ng Katoliko. Kaya ano ang payo ng dating ministro at isa sa mga founders ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa mga Katoliko? Babasahin natin ang pahina 50. Ganito po ang sabi.
Kung tayo'y may suliranin sa pagpapagawa ng bahay, lumalapit tayo sa inhinyero o karpintero. Kung sa batas, sa abogado. Kung sakit sa katawan, sa manggagamot. Kung sa damit, sa sastre o modista. Kung sa relihiyon o moral ang ating suliranin, makatwirang sa pari o sa sinumang nag-aaral tungkol dito ang ating sangguniin. Kaya, ang panawagan ko'y huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga biglang sipot na mga ngaral. Katawa-tawa ang labas ninyo kung sa isang barbero, empleyado sa opisina, musikero, kotsero o sastre kayo papahatol tungkol sa bagay ng relihiyon at moral. At kung ipinangdanggalan naman ninyo ang inyong pagkakatoliko, hindi kayo ang unang sisira sa inyong pananampalataya. Kadalasan, marami sa atin ang pintas lamang ng pintas. Datapwat wala naman tayong magawang mabuti sa ating sarili at sa kapwa. Kaya ang payo ko ay tumupad kayo sa inyong pagkakatoliko. Kung may alinlangan kayo sa pari o sa sinumang nag-aral na katoliko kayo, magsangguni. Inaasahan kong kayo na mga katoliko ay magiging halimbawa ko sapagkat ako ngayon lamang naliwanagan. Sama-sama tayong mag-aral ng ating pananampalataya at huwag tayong magpabaya sa ating tungkulin. Alalahanin natin ang mga iglesia ni Manalo at ang ibang sekta ay nakaaakit lamang doon sa mga katolikong wala nang muwang ay hindi pa tumutupad ng tungkulin kahit ng pagsisimba man lang kung linggo. Mahalin natin ang ating pananampalataya sapagkat lilipas ang dunong, ang ganda, ang yaman. Tayo na rin ay mamamatay. Ang pananampalataya lamang natin ang makapaghahatid sa atin sa wastong pamumuhay at magandang kamatayan. Pagpalain nawa tayong lagi ng Panginoon at ng mahal na Birhen. Napakaliwanag po. Napakaganda ng kanyang naging payo, mga kababayan. Okay. Nasa aklat na ito, mga kapatid, at kinikilala siyang isa sa maliban na ministro, isa sa mga founders ng Iglesia ni Cristo.